Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Hindi po, inalaw mo po kami, Panginoon, na magtipon-tipon para po sa 3 a.m. Morning devotion, Panginoon. And Lord, dalangin ko po, Lord, ang mensahe mo sa Romans 8 verse 1 to 17 ay magbigay po sa amin ng wisdom and knowledge, Lord, kung paano po namin siya i-apply sa aming buhay. Lord, gamitin mo lamang po ang aking boses, Panginoon, upang ang iyong pangalan po ay mapurihan at maparangalan, Lord, sa mensahe mo sa araw nito. Sa pangalan ng aming dakilang Panginoong Hesus, tinataas ko po ang gawain ito. Ito po ay tagumpay na. Amen and amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. And so, ang topic po natin sa araw na ito is about Roma 8 verse 1 to 17, living in the spirit po. So open ko lang po yung lights. Babasahin ko po siya in Tagalog. Ay, in English po pala. Okay. Wait lang po. Ayan po. So yung title po niya is, so first po is Life in the Spirit. And so, basahin muna po natin yung scripture. And sabi po dito, so now there is no condemnation for those who belong in Christ Jesus. And because you belong to Him or in Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. The law of Moses was in wait lang po, medyo maliliit po kasi yung letra nung aking po. Ayan. And po, so for God has done what the law weakened by the flesh could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh and cannot please God. You, however, you are in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of who raised Jesus from the dead dwells in you, and He who raised Christ Jesus from the dead
will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Heirs with Christ. So then, brothers, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if the Spirit you put to death, the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. 15. You did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Number 17. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. And ito rin po ang salita po ng Panginoon. And ayon po sa Roma 8 verse 1 to 17, tumatalakay po siya sa kalayaan mula po sa pagkakahatol po natin, di po ba sa kasalanan. And yung buhay po natin ayon sa banal na spirito or sa spirito ng Diyos. May pagkakakilanlan po tayo. Simula po nang napako ang ating Panginoong Hesus, tinanggap po natin siya sa ating buhay, ay nagkaroon po tayo ng pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Um, Una po is kalayaan mula sa hatol, sa judgment po. So, ang sabi po dito is ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So, ipinapahayag po doon yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi nasakop ng parusa ng kasalanan. So, ibinigay po kasi ng ating Panginoong Hesus yung kanyang buhay bilang handog upang hatulan ang kasalanan sa laman. And then, pangalawa po, tayo po yung namumuhay na ayon sa spiritu, sa espiritu po. Yung pagkakaiba po kasi ng pamumuhay laban sa laman versus sa spirito ay yung mga makasalanang kalikasan po. Kagaya ng humahantong po sa kamatayan pag tayo po ay gumagawa ng mga makalaman or makabundong gawain po. Kung tayo po ay nai-involve sa mga ganong gawain. Samantalang yung buhay po natin if naayon po sa kalooban ng ating Panginoon ay ginagawa po natin siya, ito po yung nagbibigay ng buhay at kapayapaan sa atin. So, ang mga tunay na anak ng Diyos ay pinapagtubayan po ng banal na spirito. So, pangatlo po is yung pagtatalo po sa dun po sa it's between yung mga makasalanang gawain po. Kung sa pamamagitan po ng spirito ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, ay mabubuhay kayo. Yun po yung sabi sa binasa po natin kanina sa scripture. Dinidiin po doon. Yung pang-apat po is pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. So yung parang bilang ampon or adopted ng Panginoon. So tinatawag tayo ng spirito na Aba or Ama na nagpapatunay po yung ating relasyon bilang kanyang mga anak. So bilang tayo po ay tagapagmana at tayo po ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesus. So ano po ba yung mga practical na aplikasyon na pwede po natin gawin para hindi po tayo ma-involve sa mga makalaman or makamundong gawain po? Yung wag po tayong magpapadala sa
kasakiman, sa galit, sa kasinungalingan, lahat po ng mga masasawang gawa dahil ito po ay hindi kinakalugdan ng ating Panginoon. And mamuhay po tayo ng naayon po sa kapangyarihan ng banal na espiritu, like um, yung mamuhay po tayo na meron pong takot sa Panginoon, and tayo po ay nananalangin, sumusunod po tayo sa kanyang mga salita, nagbabasa po tayo ng Biblia para masunod po natin. Kasi nandun po lahat ng mga practical na salita ng Lord na kung saan pwede po natin siyang magamit sa pang-araw-araw po nating buhay upang makasunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay bilang identity po natin, bilang anak po ng ating Diyos, sa gitna po ng pagsubok, tayo po ay dapat maging matatag. Ang sabi nga po dun sa key points po dito sa mensahe po nito is ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Na nakikita po sa mga gawa po natin. Tayo po ay wala na, no condemnation na po tayo. So, we are freed from condemnation. Hindi na po tayo hinahatulan ng Diyos sa mga kasalanan po natin. Dahil imperfect nga po tayo, pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. So kung meron po tayong mga pagkakasala, as long as we repent po, we humbly ask forgiveness sa ating Panginoon, hindi na po inuulit-ulit ng Lord yung kasalanan mo na hindi kagaya ng tao na, di po ba, parang binabalik-balikan. So kapag tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon, yun po ay nabura na, binura na po. Halimbawa po, isang batang nagkamali or ikaw ay anak mo nagkamali pero pinatawad mo siya, hindi na siya pinagagalitan dahil bayad na po ng ating Panginoong Jesus. Yung hindi na siya pagagalitan o hindi na iuungkatin pa yung kasalanan na yun. Dahil kapag pinatawad na ng ating Panginoon, pinatawad na. So, meron na rin po tayong gabay na nagmumula, yung buhay po natin ay palagi pong may guidance ng Holy Spirit. And so, yung mga makasariling ugali po natin, yung kasakiman, inggit, kasalanan, ito po ay palagi tayong napapansin po natin pag meron po tayong na halimbawa let's say, meron po tayong nagawang mali, agad-agad po natin siyang naiisip and agad-agad gusto po nating makipag-reconcile dun sa tao na nagawan po natin ng mali or i-convict po tayo ng banal spirito na kung ano yung dapat nating, ano yung nagawa nating mali sa kapwa man natin ito or sa iba or sa Lord, yung kung nagigrieve ba natin siya. So may mga desisyon din tayo na nagigrieve natin ng Holy Spirit. Meron din tayong mga nasasabi na hindi po like mga masasakit na salita. Minsan nakakapagsalita po tayo sa ating kapwa ng hindi natin namamalayan. Tapos mako-convict po tayo na mali po yung nagawa po natin. So agad-agad po siya, hindi po kagaya dati na hindi po, wala po tayong personal na relasyon sa ating Panginoon is minsan may mga times na yung palagay mo sa sarili mo is matalino ka na, wala kang pagkakamali, yung ganon. Pero ibang-iba na po tayo before kaysa ngayon. So yung mga dati po mainggitin, dati
sakim ka, dati madamot ka, pero ibang-iba na ngayon. Nandun na yung awa mo sa tao, nandun na yung compassion mo. So, nandun na rin yung inuuna mo yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Ayun, so yung pagmamahal sa tao kahit walang hinihinging kapalit, yung pagtulong po na tumutulong ka dahil mahal mo ang Panginoong Jesus, hindi ka tumutulong dahil meron kang matatanggap pabalik, yung ganun po. And yung faith po natin, yung pananampalataya po natin, pagtitiwala po natin sa ating Panginoon, sa kanyang mga pangako, na kahit nasa mahirap na sitwasyon po tayo, na kinik nagpapasalamat po tayo kahit hindi pa natin nakukuha yung dinadalangin po natin. And tayo po yung lumalapit sa ating Panginoon kahit may kailangan man tayo or wala po. And, paano po ba mabuhay ng nandun po ang Banal na Espiritu? Hayaan po natin na ang Holy Spirit po yung gumabay po sa atin and para po siyang GPS na nagtuturo ng tamang way sa buhay po natin. And palagi mong ini-instill sa isip mo na anak ka ng Diyos. Yung tinawag tayo ng Diyos na kanyang mga anak at pwede nating tawagin siyang ama or tatay. So tulad po ng malapit na anak sa kanyang ama. So bilang anak po, tagapagmana po tayo ng mga pangako ng Diyos. And kahit may problema ngayon or may problema sa hinaharap, nandun po nandun po yung endurance natin. At dahil po, nililook forward natin yung eternal na joy, eternal life in the future po. Nandun na po yung assurance na sa buhay po natin. Although nakakaharap tayo humaharap tayo sa mga pagsubok, nandun pa rin joy, nandun pa rin yung peace. It's because we have we have the mind of Christ na talaga pong nililook forward natin yung future natin, nakasama natin ng ating Panginoon, that we have an eternal life and eternal joy. So, sa mga pagkakamali po natin, wag po tayong matakot. It's because sa mga pagkakamali po natin, kailangan po yung mag-repent and open po natin yun, i-surrender natin yung mga maling gawa po natin and mag-ask po tayo ng guidance sa Lord kung paano natin maitatama yung mga wrong decisions, yung mga pagkakamali. And it's because pinatawad na po tayo ng Panginoon. And wag na po natin siyang balik-balikan. Dahil tayo din po yung mabuburden kapag binabalik-balikan po natin yung mga mali natin nagawa. And then, mas piliin po natin yung mabuti, yung kabutihan. So, iwasan po natin yung mga sasamang bisyo, mag-pray po tayo para sa palagi po tayong gabayan ng Holy Spirit, palagi po tayong gabayan ng ating Panginoon. And lagi po nating alalahanin na anak na po tayo ng Panginoon, yung identity po natin, yung kahit merong nagre-reject sa atin, kahit merong nagsasalita ng hindi maganda sa atin, na although kahit mahirap po yung buhay natin, kasama naman po natin ang ating Panginoon and hindi na po tayo pababayaan. And sabi nga po ni Tatay Pablo, sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatunay na tayo'y kanyang mga anak. Kaya lakasan po natin yung loob natin, hindi po tayo nag-iisa. So may mga sample lang po na mga situation like yung mga nangyayari po sa modernong panahon. Like this ano po, sa ngayong taon na to or ngayong napapanahon,
Ito po yung mga napapanahong situation na kung saan pwede po nating may apply yung natutunan po natin sa Roma 8 verse 1 to 17, which is like yung sa bullying, sa cyber, sa social media. So, hindi po ba uso po ngayon yung mga nambubully sa online. So, hindi po talaga tayo makakaiwas doon. So, actually marami pong tao yung nakakaranas ng panlalait, pang-aapi online, and yun nga po sa message ng Romans 8 verse 1 na walang anuman yung hatol sa mga na kay Kristo Jesus ay na nagbibigay ng kapayapaan sa mga um, biktima. Like, minsan po may mga times po na nagiging victim din po tayo ng mga ganyan. And kahit may mga masasakit na salita, hindi lang po sa online, kundi in person. Kahit may mga masasakit na salita, lagi pong nag instill sa mind po natin na ang Diyos ay nagpatawad na at hindi na sila hinahatulan. So, yung pagtuon po natin ay dapat sa paggaling at pagpapatawad, hindi sa patuloy na pagdadala ng sakit. So like, for example, meron pong nambash sa atin or meron pong nagsalita sa atin ng hindi maganda. So, so una po, of course, masakit because syempre, pinagsasalitan ka ng hindi maganda. Pero pag ikaw po ay nanalangin, sinurrender mo yung sitwasyon na yun sa Panginoon, madali kang makakapagpatawad. Madali mo siyang, pag sinurrender mo kasi sa Panginoon, hindi ikaw yung may control, kundi ang Lord. So, madali kang makapag-forgive. Kung tutusin na mas maawa ka pa dun sa mga nagsasalita na hindi maganda sa'yo, kasi hindi sila aware sa mga ginagawa nila. So, lahat naman po tayo nagkakamali. Yung ang awareness po natin na dapat lagi po tayong open for forgiveness, it's because pinatawad po tayo ng ating Panginoon. Paulit-ulit na tayong pinapatawad ng Lord eh. So, siya po yung nagbibigay ng kalayaan natin mula sa pagkaalipin po natin sa pagkakasala at kahihiyan. Yung pagsisisi po at pagtanggap ng awa ng ating Panginoon ay yung susi po ng pagiging malaya po natin. Diba? Hindi na po natin kinokondem yung sarili po natin dahil pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. And aside from that, yung isa po sa mga maling gawi, which is yung paghatol po sa kapwa. So madalas tayo ay nagiging mabilis sa paghatol sa kapwa. Yung pangunawa po natin sa iba ay minsan po ay hindi po tama. Like for example, may minessage ka na isang kakilala mo, hindi lang sa'yo nag-reply, may iisipin ka na hindi maganda. Hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya or sitwasyon niya. Hindi po ba? So, minsan po, madali po tayong humatol. So, yun po yung isa po na kailangan din po natin isaalang-alang, isipin yung pagpapatawad, yung maling hatol sa kapwa. Dapat po ay may apply din po natin to sa ating mga sarili. Yung pagiging maunawain and pag-iwas po sa wrong judgment po. Yun po ay nagpapakita ng ano po, ng paglihis or pag-alis po dun sa ano po, makalaman or makabundong gawain po. And yun tayo po ay nagbubuhay ayon sa spirito, yung pagpipigil po sa sarili sa panahon po. Like, di po ba, dumaan po yung pandemic. So, yung mga pagsunod po natin sa gobyerno about health protocols, di po ba,
pagsuot po natin ng mask, social distancing, marami pa pong iba. So, yung pagsunod po ay talagang napakahirap. Pero yung pagpili po na sundin po yung mga ito kahit na may mga pagnanais tayo na maging komportable yung buhay natin. Di po ba minsan pag tayo naka-face mask, parang hindi siya comfortable kasi, di ba, parang naharangan niya yung nostrils mo para makahinga ng maayos. Pero yung pag-control po sa ano po, pagsunod po sa rules na binibigay po ng authority ng gobyerno ay isa po yun sa pagsunod po natin sa ating Panginoon or let's say yung pag-follow ng instructions, di po ba? At marami pa pong iba. So isa lang po to sa mga halimbawa. Napapanahong halimbawa na binigay ko lamang po. Yung paglalagay po kumbaga you are considering yung um, kabutihan ng community or ng church po ninyo na kinabibilangan, like yung may mga um, hindi na po tayo, kumbaga, pag tayo po ay nananalangin, inuuna po natin ang iba. Di po ba? Um, Unahin po muna natin yung, kumbaga, hindi na tayo kagaya dati na, ano, na puro sarili lang po natin yung pinapanalangin natin. Ngayon po, ibang-iba na po dahil di po ba dito sa mga gawain po natin ngayon is we are lifting each other sa prayers po, di po ba? And of course, um, yung ano po natin, yung, tem- yung pag natatempt po tayo na mas minsan may mga times na inuuna natin yung social media, yung phone natin yung scroll ng scroll sa Facebook, ng mga kung ano-ano, di po ba? So, isa po yun. Um, Minsan isa po siyang bitan sa atin, diba? So, imbes na magbasa po tayo ng Bible, minsan po mas nagiging mas binibigyan po natin ng oras yung panonood ng television. So, parang wala na po tayong oras sa silent time po natin sa Panginoon. So, yung pagpili po natin na labanan po yung mga temptations na yun ay pagpapakita po ng pagsunod po natin sa Espiritu at pag-iwas po sa gawa ng laman. So, isa po yun sa mga example. And yung paggawa po ng mabuti sa ating kapwa, yung pagtulong po natin sa mga nangangailangan, yung pagpapakita po ito po ay isang halimbawa ng pagpapakita po ng pagsunod po natin sa Espiritu, hindi sa laman. Ito po ay paglalagay po ng pangangailangan ng iba kaysa sa pansariling interes po natin. And then, lastly po, yung pagharap po natin sa mga pagsubok na natin. Kasi ang buhay po natin, hindi naman po talaga um, porket tayo po ay follower of Christ or anak ng Panginoon ay hindi na po tayo nakakaranas ng pagsubok. And minsan nga po mas marami pa po tayong mga encounter di po ba ng mga struggles in life. Pero pag alam po natin na tayo po ay anak ng Diyos, yun po yung nagbibigay sa ating ng lakas at pag-asa sa pagharap po natin sa mga struggles in life. And yung pagtitiwala po natin sa kanyang plano, yung pag-asa sa kanyang tulong ay nagbibigay po ng kapayapaan sa atin sa gitna ng unos, sa gitna po ng mga storm po natin, sa giants po ng mga buhay po natin. And nandun po yung pag-asa po natin in future. Alam po natin na tayo po ay pinagtagumpay na ng ating Panginoon at hindi niya po tayo pababayaan.
And kahit na may mga pagsubok po tayo sa ngayon, yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon ay yung mga pangako, yun po yung nagbibigay lakas at inspirasyon po natin para magpatuloy po tayo sa buhay. And then yung pagbibigay po natin ng pag-ibig sa mga tao na napakahirap mahalin. So isa po yung pagsunod sa spirito and yung pagpapatawad po natin. Minsan po kahit hindi humihingi ng tawad, pinipili po natin magpatawad sa iba. Yun po yung pinakamasarap na ibigay, yung hindi pa man humihingi ng tawad, it's binibigay mo na dahil yun yung gusto ng Panginoon na gawin mo. Yun po yung pagiging bunga ng pagiging anak po natin, pagiging anak natin, anak ng Diyos. Diba, ang mga anak na po tayo ng Panginoon. So, yun po yung nagiging bunga po, which is yung pagmamahal, pagpapatawad, and yung pagpapakita po ng pag-ibig. Yung ay pagtulad po sa, di pa po ang ating Panginoon ay puno po siya ng awa and pagpapatawad. So, kaya dun po tayo nabubuhay sa spirito, hindi na po sa laman. So, yun lamang po yung mga sample situation na binigay ko po na pwede po nating mai-apply yung mga aral po na yun sa Roma 8 verse 1 to 17 sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakahalaga po nito dahil yung pagkakakilala po natin sa ating Panginoon ay yun po yung kalayaan at pamumuhay na ibinigay po sa atin para na tayo po ay nabubuhay na ayon sa Espiritu, hindi na po sa laman. Ayan po. So, salamat po sa mensahe po ng Lord sa atin sa araw na ito. Manalangin lamang po ako. Maraming salamat po, Panginoon, for giving us this kind of message, Lord God. And I declare right now, in the name of Jesus, na lahat po kami, Panginoon, ay natuto, Lord God, na kung paano po magpatawad, kahit hindi humihingi ng tawad, Lord. We release forgiveness. And Lord, we give kahit wala po kaming inaasahang kapalit, Panginoon. And we, being compassionate, Lord, sa mga tao na mahirap mahalin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga ganitong um, um, aral, Panginoon, na mensahe na binibigay mo po sa amin. And we also, Lord God, being positive, being optimistic, Lord, na kahit po kami ay may mga struggles na nagtitiwala pa rin po kami, Lord, na ang pag-asa po namin ay ikaw lamang, Lord God. And we receive, Lord God, the eternal joy and life in future, Lord. Kasama ka namin, Panginoon. Lahat po na ito, Lord, ay samot-talangin po sa pangalan ng aming dakilang Panginoong Jesus. We receive your message today. Amen and amen. Sis Annalyn, back to you po. Maraming salamat po. Sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling kung muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito'y pagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng ama ko. So dito po, sabi din po dito, ang espiritu nga ang nagtapat totoo kasama ang ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo dadakilain din kasama niya. Puri po ating Panginoon. Ano? Dito po ay makita po natin na ginamit po din ni Pedro, ni Pablo yung sonship or yung adaptation. Ano po? Yung pagiging kung saan ay tayo po ay kung saan ay naging kumbagay binigyan tayo ng karapatan na kung saan para tayo na kung saan maging anak ng Diyos. Ano po, yung sonship na yun ay nagpapakita na it illustrate na tayo mananampalataya na bagong relasyon sa ating Panginoon dahil sa kultura po ng mga Romano noong unang panahon, pag nga po sinabing adopted o ikaw ay kumbaga yung kung saan inadapt ka na isang pamilya,
at iniwan mo yung karapatan mo sa iyong dating pamilya at natatanggap mo yung karapatan ng isang legitimate child ng isang bagong pamilya. At yun po'y para sa atin, dahil po sa ating kung saan naging tagapagmana din po tayo ng ating Panginoon. Tayo ay naging full na kung sa tagapagmana, buong tagapagmana ng bagong pamilya po natin, walang ibang ating Panginoon. Ganon din po tayo. Sabi nga po, pag ang isang tao ay naging isang Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, nakilala ang ating Diyos, natatanggap natin yung lahat ng pribilehiyo at responsibilidad ng isang anak ng pamilya ng Diyos. Ito nga po yung isa sa pinakadakilang pribilehiyo natin na kung saan ay tayo po ay pinangungunahan, led by the Holy Spirit. Makikita nga po natin dito kung tayo po nangungunahan ng banal na Espiritu. Sinabi din nga po yan ni Pablo dito po sa kanyang sulat sa Galatia, na kung saan sinabi din nga po niya dito na kung saan sa Galatia 4, 5, and 6, sabi niya po dito ay ngunit sabi nga po dito, upang palayain na sa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilala tayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo na Espiritu ng kanyang anak, nang tayo makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Panginoon. Di po ba? Ito isang malaki na kung saan pinakadakilang pribilehiyo natin na tayo po ay nagmumula ng ating Panginoon. Yung ating yung inward presence ng Holy Spirit sa atin ay siya nag-i-encourage na kung saan ay mahal tayo ng ating Panginoon. Nandun yung kanyang pag-ibig at pagmamahal dahil sa adaptation o doon sa ating pag-ampul sa atin, ng ating Panginoon through our faith in Christ. Kasi nga po, sabi nga po dito sa ating pinag-aralan, sabi nga po dito, dito sa ating kung babalikan po natin ang Roma 5, sabi po dito ay Roma chapter 5 verse 5, hindi tayo mabibiyo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So ito po yung isang privilege, great privilege na kung saan ay tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, kaya nga po tayo ay consider tunay na mga anak ng Diyos. Sabi nga po dito, hindi na po tayo nagkakaroon ng takot bilang isang alipin, para alipin tayo. Sa halip ay tayo, we are master children. Tayo po yung mga anak ng ating Panginoon na ngayon, at ito'y napakalaking pribilehiyo pinakikita sa atin. Dahil nga po tayo mga anak ng Diyos, binabahagi natin yung dakilang treasure na ito. Itong tayong tagapagmanang ito, yung kayamanang ito na kung sa ibinabahagi nga po natin, kaya nga po tayo ay nagay natin yun dahil nabahaginan po tayo simula na tayo maging Kristiyano. Sabi nga po dito, binigyan na tayo ng dakilang kaloob, greatest gift ng ating Panginoon, ng ating Ama sa Langit, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung ating nagiging, sa biging isang adopted na children ng ating Panginoon, binatanggap tayo ng kapatawaran, nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. At ito yung nag-i-encourage sa atin upang tayo ay patuloy pang humingi kung ano yung ating gusto natin hingin sa ating Ama. Dahil yung karapatang yung binigay sa atin, we have been adopted as a heirs, tagapagmana. Inampun tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nagkaroon tayo ng yung kayamanan yun, yung namana natin yung kapatawaran, namana natin yung eternal life, assurance of eternal life. At yun po isang pinakang mahalaga sa pagiging Kristiyano natin. Ito po ay tunay na ibigay na kung saan tunay na sabi nga po dito, nag-encourage na anumang hingi natin sa ating Ama, hindi tayo mabibigo. Bakit? Dahil meron na nga po tayo po kasama na ina-adapt na po tayo ng ating Panginoon at binilang tayo miyembro ng kanyang pamilya. Being a believer of Christ, andun nga po tayo ay punong-puno ng biyaya at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya dito po, ano po ang ating gagawin na kung saan ay binigay sa atin ng ating Panginoon, ay mamuhay din tayo kung anong ginawa sa atin ng ating Panginoon dahil binigyan tayo ng dakilang pribileyo. So, patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon
At kung sabi nga, yung lagi tayo na kung saan sabi mo dito, serving other, giving up one own's right, resisting pressure to conform to on this world, always exact a price. Sabi nga po dito, ay andun nga po na we compare the great price that Jesus paid to save us. Kaya yung pong kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay isang dakilang kapangyarihang ibinigay sa atin. Yung adaptation na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. We gain a price. Natanggap natin ang dakilang kaloob sa atin ng ating Panginoon through the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit. Ayan po rin po ating Panginoon. Salamat po. God bless po sa bawat isa.